Makalipas ang ilang oras, natuklasan sa investigasyon sa bahay ni Prinsipe Gilbert ang mga dokumentong naglalaman ng balak na paslangin ang kanyang kamahalan. Natagpuan ang mga ito sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Sina Prinsipe Noah at Prinsipe Albert ang naghatid ng masamang balita sa hari. Dahil isa si Noah sa mga pinakatiwalaang tao ng kaharian, tinanong siya kung ano ang nararapat na parusa sa ganitong kalaking krimen. Sa kaso ng pagtataksil na may malinaw na tangkang pabagsakin ang pinuno ng bansa, ang parusa ay pagputol ng ulo. Ngunit dahil tangka pa lamang ito at hindi na isa katuparan ng plano, maaaring ipagpaliban at bawasan ang sentensya. Sa sitwasyong ito, nasa emperador ang pasya kung kailan ipatutupad ang kaparusahan. Para kay Albert, hindi na dapat palalimin ang usapin. Nararapat na putulan agad ng ulo si Gilbert, dahil tiyak na manghaantong din doon ang hatol. Samantala, sinabi ng emperador na tiningnan ni Noah ang sitwasyon sa dalawang pananaw, ang batas at ang pagiging tao, na para sa kanya ay mas marangal na paraan ng paghusga. Napagnilayan ni Noah na anak din ng emperador si Gilbert, kaya inilatag niya ang posibilidad na kung manaig ang damdamin ng ama, maaari lamang itong hatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa halip na kamatayan. Hindi sang-ayon si Albert, sapagkat para sa kanya ay walang mas angkop na parusa sa sinumang nagtangkang lasunin ang pinuno ng bansa. Sa huli, iniwan ni Ararat kay Albert ang desisyon tungkol sa pagbitay. Lumabas ang prinsipe sa bulwagan ng trono na nag-uumapaw sa galit sa kapatid na hanggal na naghangad ng korona na hindi kailanman para sa kanya. Nang silang dalawa na lamang ni Noah sa silid, inamin ni Ararat na nais sana niyang gantimpalaan ang batang pantas sa pamamagitan ng pagbibigay ng ari-arian ni Gilbert. Ngunit ipinaliwanag ni Noah na hindi iyon magandang ideya, dahil siya ang nagulat ng pagtataksil ng unang prinsipe. Kung gagantimpalaan siya dahil isinumbong ang sariling kapatid, maaaring mahikayat ang ibang prinsipe na magtaksilan, na magdudulot ng kaguluhan sa kaharian. Alam na iyon ng emperador. Sinabi lamang niya ang nais niya, hindi ang tunay na gagawin. Totoong hindi siya maaaring magbigay ng tuwirang gantimpala sa anak. Sa halip, ipinagutos niya na maghanda si Noah na kumuha ng pangunahing asawa, dahil malapit na siyang magkaroon ng sariling lupain. Sa pamilyang imperial, karaniwan na ang pagpapakasal ng prinsipe sa edad na 12 sa isang babaeng mula sa makapangyarihang angkan. Kadalasan ay politikal lamang ang mga kasalang ito, at bihira ang tunay na pag-ibig. Iminungkahi ni Ararat na pakasalan ni Noah ang apo ng kanyang tiyuhin, ang Imperial Prince of Thunder, isang lalaking matagal nang wala sa politika ngunit nananatiling may mataas na dangal sa Mills. Ayon sa hula ng panghuhula, ang magiging anak ng babaeng iyon at ni Noah ay magiging napakatalino, mas higit pa kay Noah, bagaman 1% ang posibilidad na mangyari ito. Dahil dito, tinanggap ni Noah ang kasal, at nangako ang emperador na siya na ang mag-aayos ng lahat. Pag-alis ng prinsipe, lumapit si Noisy Hill at nagkomento kung gaano kahanga-hanga ang bata, dahil hindi man lang niya tinanong ang pangalan o itsura ng babaeng magiging asawa niya. Bagaman karaniwan sa mga kasapi ng pamilyang imperial ang sumunod sa utos ng nakatataas ng walang pagtatanong, kapansin-pansin pa rin na ang isang 12 taong gulang ay walang kahit kaunting pag-usisa tungkol sa babaeng makakasama niya habang buhay. Sa anumang kaso, sabik si Ararat na makita ang magiging anak ni Noah at ng babaeng iyon, dahil tiyak na magiging usap-usapan ito sa hinaharap. Pagbalik ni Noah sa kanyang tahanan, inayos niya ang maselang usapin tungkol sa taksil ng kanyang sambahayan na si Don Ororts, na lumuhad sa harap ng kanyang Panginoon at tinanggap ang kamatayan bilang kaparusahan. Ngunit pinigilan siya ni Noah na magmadali, dahil si Don ang may pinakamahalagang papel sa pagbunyag ng planong kudeta ni Gilbert, at ayon sa batas, ang nag-uulat ng pagtataksil ay pinapatawad sa anumang kasalanan. Bukod pa rito, dahil bibitayin na ang unang prinsipe, tiyak na babagsak ang kanyang sambahayan. Ibig sabihin, hindi nahahabulin si Don at hindi niya kailangang magpalit ng pangalan o lumipat ng lungsod. May gantimpala ring 1,000 lins para sa sinumang mag-ulat ng pagtataksil. Ngunit dahil nailigtas ng lalaki ang kanyang ama, dinagdagan pa ni Noah Ararat ng 1 zero ang halaga at ginawang 10,000 lins, kasabay ng pagbabalik kay Don sa kanyang sambahayan. Dahil sa gayong kabaitan at pagiging bukas palad, taimtim na nanumpa si Don Orort na maglilingkod sa kanyang Panginoon nang may dangal mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos, sinabi ni Noah kay Zoe na hindi na kailangang mag-alala ng kanyang ina,
Dahil naasikaso na ang especially iya na sumusubaybay sa kanya at hindi na ito magiging banta. Nang marinig iyon, humanga ang katulong na kahit mahalagang kasapi ng pamilyang imperial si Noah, naaalala pa rin niya at iniintindi ang kalagayan ng kanyang ina. Maya-maya, habang palabas ng bahay kasama si Jiggy, napansin ng ika-13 prinsipe ang kakaibang pangyayari sa pamilihan. Sa gitna ng maraming lalaki, isang payat ngunit kumpiyansang babae ang humahamon sa sinuman na talunin siya sa santokang walang armas. Sa halagang 3 lins na bayad sa pagsali, ang sinumang makatalo sa kanya ay maaaring gawin siyang asawa, alipin, o anuman ang naisin. Sa kakaibang alok na iyon, pinanood ni Noah ang nangyayari. Bagaman pinahihintulutan ng batas ang pagbebenta ng sarili bilang alipin, may kakaibang hinala sa buong sitwasyon. Hindi nagtagal, may unang lalaking lumapit upang hamanin ang babae. Dahil sa lakas ng loob, kinuskus pa niya ang mga kamay, sabik na maiuwi ang premyo. Ngunit ikinagulat ng lahat nang bugbugin siya ng babae at pilitin pang bayaran ang 3 lins. Lubos na napahiya sa harap ng mga nanunood, iniwan ng lalaki ang pera at tumakbong parang bata. Inakala pa ng iba na tsamba lamang iyon o mahina ang lalaki, kaya may ilan pang pumila upang subukan ang dalaga na tila hindi naman mukhang malakas. Subalit makalipas ang ilang sandali, 15 lalaki na ang tuluyang natalo niya. Dahil dito, nagbago ang isip ng mga susunod na gustong sumubok. Halos siguradong uuwi ang babae na pan ang bulsa at walang gallows hanggang sa may isang lalaking nagboluntaryo na labanan siya. Kakaiba ang kumpiyansa ng lalaki. Agad siyang sumugod. Sa sandaling iyon, nakaramdam ang babae ng kakaibang panlalamig sa kanyang katawan at napatigil, hindi makagalaw. Sinamantala ng kalaban ang pagkakataon, binigyan siya ng mabigat na suntok sa tiyan at tuluyang nakontrol ang laban. Halos makaalis na ang nanalong lalaki, pasan ng babaeng inaangkin niyang asawa, nang biglang sumulong si Noah Ararat at inakusahan siyang nandaya. Nang itanggi ng lalaki ang paratang, ginamit ni Noah ang kanyang kapangyarihan upang pabagsakin ng isang lalaking nasa mga manunood. Nahulog mula rito ang isang blowgun, isang tubong kayang magpasabog ng maliliit na dart na may pampatulog, pampamanhid, o iba pang epekto. Iginiit ng mandirigma na wala siyang kilala sa lalaking may hawak ng sandata. Ngunit kilalang kilala ng mga tao sa paligid si Chad at ang kasabwat niyang si Rob, kaya agad siyang nabunyag sa harap ng lahat. Sa galit dahil nabisto, sinubukan ni Chad na suntukin si Noah. Ngunit pinahiya siya ng prinsipe sa pamamagitan ng paghiwa sa magkabilang balikat at sinturon nito, kaya hindi na siya makalaban at halos mahulog pa ang kanyang pantalon sa harap ng mga tao. Nang magising ang babaeng tinamaan ng blowgun at mawala ang epekto nito, nalaman niyang si Noah ang nagligtas sa kanya. Nang tanungin siya ng prinsipe kung bakit siya nagdaos ng mapanganib na paligsahan, ipinaliwanag ng babae na wala na siyang sapat na pera kahit para makauwi. Pumunta siya sa night selection, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya tinanggap. Sa nakita ni Noah, hindi siya naniwalang ang isang mandirigmang may ganoong kakayahan ay basta na lamang tatanggihan. Alam din iyon ng babae, kaya nagpa siya siyang alamin ang tunay na dahilan. Tinawag siya ng ika-10 prinsipe, ang hukom ng seleksyon ngayong taon, para sa pribadong pag-uusap. Nangako itong ipapasa siya sa seleksyon kapalit ng isang pabor na madaling hulaan ng sinuman. Walang nagulat na ganoon ang kahibangang alok ng prinsipe. Napansin ni Noah ang matibay na paninindigan ng babae at ang kagustuhan nitong makamit ang pwesto sa sariling pagsisikap. Kaya binigyan niya ito ng 100 lins, sapat upang mabuhay hanggang sa susunod na night selection. Inutusan din niya si Jiggy na humanap ng matutuluyan para sa babae. Labis na nagulat ang mandirigma sa kabutihang ipinakita ng binata. Sa sandaling iyon, lumapit si Chad kasama ang kanyang grupo. Tumayo si Noah upang harapin ang sitwasyon. Bigla namang kumislap ang kanyang lawyer ring, at naisip niyang pagsamahin ito sa kanyang armor ring. Agad na lumitaw ang maliliit na kalasag sa paligid ng kanyang mga kamao at nagliyab ang mga ito sa apoy. Natakot ang mga tauhan ni Chad, ngunit napilitan pa ring sumugod. Gayunman, mabilis silang lahat na natalo. Si Chad, bilang pangunahing may sala, ang tumanggap ng mas mabigat na parusa nang masunog ang kanyang mukha sa laban. Matapos iyon, hinarap ni Noah ang isang kabalyero ng ika-10 prinsipeng imperial na naroon ngunit hindi nakialam kahit tungkulin niya iyon.
Dahil alam niyang nasa harap siya ng mahalagang tao sa kaharian, yumuko ang sundalo at humingi ng tawad sa ika-13 prinsipe. Bagaman walang nakaalam na malamang ay nasuhulan siya upang pumikit sa nangyayari, narinig ng mga tao na tinawag niyang prinsipe ang bata. Doon nalaman ng babaeng mandirigma na si Noah Ararat pala ang tumulong sa kanya, isang prinsipe na hindi kailanman ipinagyayabang ang kanyang mga titulo o tunay na pagkakakilanlan. Sa ikinagulat ng lahat, iniwan pa ni Noah sa kamay ng mismong sundalong walang ginawa ang pagpaparusa sa mga kriminal. Nang matapos ang lahat, isang lalaking gasgasan na nakaupo sa gitna ng kalsada ang pumalakpak at pinuri ang husay ng binatang prinsipe. Lumingon si Noah sa lalaki at nang makita ang gintong bateng hugis upo sa tabi nito, agad niyang nakilala kung sino ito. Yumuko siya kay Indra Ararat, ang Imperial Prince of Thunder. Ilang dekada ang nakalipas, nang umupo sa trono ang ama ni Noah, si Indra ang pansamantalang emperador na nagpanatili ng kaayusan sa kaharian. Dahil napakabata pa ng bagong pinuno noon, nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa buong bansa. Ngunit mahigpit itong hinarap ni Indra, dahilan upang makilala siya sa bansag na Thunder. Sa kabila ng kanyang talino at prestihiyo, pinili niyang talikuran ang buhay sa kabisera at manirahan sa sarili niyang nasasakupan. Ngayon ay bumalik si Indra upang makausap ang posibleng mapapangasawa ng kanyang apo. Hindi niya hahayaang mapunta ang mahal niyang apo sa kung sinong walang kwenta, kahit pautos iyon ng makapangyarihang taong may suot ng korona. Hindi man napansin ng iba, direkta at halos walang galang magsalita ang lalaki. Gayunpaman, malinaw na isa siyang taong walang pakialam kahit alisin pa siya sa pamumuno ng kanyang lupain. Sa totoo lang, malamang pati ang emperador ay hindi magagalit sa kanya, na nagpapakita kung gaano kalaki ang impluwensya ni Indra Ararat. Idinagdag pa ni Indra na kahit utos imperial iyon, galing pa rin ito sa kanyang pamangkin. At kung hindi niya ito magustuhan, aayusin niya ang usapin sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos na bagbog sa emperador. Pagdating sa pinakamahalagang bahagi ng usapan, kailangan niyang tiyakin kung karapat-dapat si Noah sa babae. Kaya bigla niyang pinakawalan ang napakalakas na presyon na halos dumurog kay Noah, kapareho ng pakiramdam noong sinusubukan niyang kontrolin si Leviathan. Dahil alam na niya kung paano ito haharapin, gumamit si Noah ng sariling kapangyarihan. Ngunit dahil magiging lolo sa asawa niya si Indra kung matuloy ang kasal, hindi niya ginamit ang buong lakas. Sa halip, pinigil niya ang sarili upang mauwi sa tabla ang laban. Ngunit biglang humalakhak ang matanda at idineklara si Noah na panalo, dahil alam niyang sinasadya ng binata na magpigil. Sa huli, nagustuhan ni Thunder ang batang pantas at pumayag na maging kasintahan ng kanyang apo si Noah. Masaya sa naging desisyon, napansin ni Indra ang isang tagasilbi na dumaraan at inutusan itong painumin ang lahat ng tao sa lansangan sa mga tavern. Naghagis siya ng napakaraming gintong barya upang bayaran ng anumang iinumin ng mga tao. Bukod pa rito, binigyan niya si Noah ng isang mahiwagang singsing bilang regalo sa kanilang pagkakasundo. Pagkasot ni Noah sa singsing, napunta siya sa isang kakaibang mundo kung saan hinarap niya ang isang napakalaking toro na balot ng napakatibay na baluti. Gayunpaman, sa tindi ng kanyang mahika, nagawa ng batang Ararat na supulan ng halimaw ng halos walang hirap. Sa paggawa nito, napaamo niya ang kapangyarihan nito at nakamit ang +C sa light attribute. Sinabi ni Indra na ang halimaw na iyon ay tinatawag na Behemoth, ang katapat ng sarili niyang kapangyarihan. Pagkarinig nito, isinuot ni Noah ang singsing at pinagsama ang kapangyarihan nito sa iba pa niyang kagamitan. Kumuha siya ng isang takor at ginawa itong elementong ginto. Humanga si Thunder, dahil kahit siya ay hindi nagawang mapaamo ang halimaw na iyon, samantalang kalmado lamang itong hinarap ni Noah. Sa totoo lang, nais muling makita ni Indra ang kahangahangang toro. Kaya agad itong pinagbigyan ni Noah at nagpalitaw ng maliit na bersyon ng halimaw sa ibabaw ng mesa. Ipinaliwanag din niya na pinapaglaban niya ang kanyang mga singsing upang makakuha ang mga ito ng karanasan. Upang ipakita iyon, sabay niyang tinawag ang Leviathan, ang espada ng tubig, Lafia, ang singsing ng apoy, Lightness, ang kapangyarihan ng liwanag, ang Wind Painting, at Behemoth, ang singsing ng lupa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 1,000 taon na nagsama-sama ang apat na kapangyarihang iyon, mula pa noong Silver Age. Dahil dito, ang sumunod na nangyari kay Noah Ararat ay maituturing lamang na isang himala.